Hi! Josh ito. Sa episode na yon ng The Infographic Show, pag-uusapan natin ang mga pinakakakaibang katotohanan tungkol sa body language ng mga lalaki ayon sa siyensya. Talagang kakaiba ito, simula pa lang. Alam mo ba na ang balbas ay nangangahulugan ng gravitas o bigat ng personalidad? Batay sa pag-aaral noong 1976 mas dominanteng tingnan ang mga lalaking may balbas kaysa sa mga lalaking ahit ng malinis. Pinapapalaki ng balbas ang ulo kaya mas mukhang malaki at nakakatakot ang tao. Kontrolado mo yan, pero hindi lahat. May pisikal na katangian na maaring magpahiwatig ng sahod at tagumpay ng isang lalaki bago pa siya makapansalita. Masamang balita ito para sa mga lalaking hindi pinalad sa tangkad. Ang pagiging matangkad ay isa sa pinakamahalagang salik ng pagiging dominante ng lalaki ayon sa body language. Nakikita silang mas kaakit-akit, mas mataas ang kanilang kumpiyansa sa sarili at hindi na nakakagulat na mas malaki ang tsansa ng matatangkad na lalaki na makakuha ng mga posisyon sa pamumuno, mas mataas ang kita sa karaniwan at mas madalas na ma-promote. Pinatunayan ng mga pag-aaral sa loob ng dekada ito, kaya kung di ka matangkad, subukan mo ang platform shoes. Pero hindi lang tangkad ang paraan ng mga lalaki para magpakitang kumpiyansa o dominante. May tahimik na labanan kapag nakikita ang dalawang lalaki. Ang pakikipagkamay ay isa sa pinaka-personal na anyo ng kaswal na body language para magpadala ng mabilis na mensahe tungkol sa sarili. Madalas aminin ng mga lalaki na hindi lang sila nagpapahiwatig ng isang bagay sa pamamagitan ng kanilang pakikipagkamay, kundi sinusukat din nila ang ibang lalaki based sa klase ng pakikipagkamay na ibinibigay nila. Iba-iba ang klase ng pakikipagkamay. Kadalasan, sinusubukan ng mga lalaki ang dominanteng pakikipagkamay. Makikilala mo ang ganitong pakikipagkamay kapag ang palad ay nakapihit pababa, parang pinapailalim ang kamay ng kabila. Madalas din itong may kasamang eye contact at mahigpit na hawak. Lahat tayo ay nakaranas na ng pakikipagkamay na sobrang higpit. Ang submissive na pakikipagkamay, kung saan siya ang unang nag-abot ng kamay, ay kadalasang tanda ng tiwala at pagiging bukas. Ngunit maaari ring senyales na nai-intimidate siya ng nakatataas o mas matanda. Maaring ito ay para maging komportable ang kausap. Pero paano kung pagsamahin ang dalawang estilo? May mas bihirang pakikipagkamay gamit ang parehong kamay. Ang isang kamay ay humahawak sa kamay ng kausap mula sa ibaba at ang isa pa ay pumapat sa labas ng parehong kamay. Ang ganitong dalawang kamay na pakikipagkamay ay karaniwang nagpapahiwatig ng parehong dominansya at tiwala. Ito ay nagsisilbing paraan para maipakita ang lakas at kontrole ng sitwasyon habang pinapakalma rin ang kausap. Pero marami pang nangyayari dito. Mas pinapahalagahan ng lalaki ang eye contact kaysa babae. Batay sa pag-aaral, mas maingat ang mga babae sa pagmamasid pero mas madalas magpalipat-lipat ng tingin. Sa kabilang banda, mas malamang na nakapako ang tingin ng mga lalaki. Minsan, parang nagkakaroon ng staring contest na walang umaalis ng tingin habang tahimik na pinapakita ang pagiging dominant. Karaniwan ito kapag mainit ang pagtatalo dahil ang pag-iwas ng tingin ay parang pagsuko. Mahalagang sandata rin sa body language ang distansya. Mag-ingat ka dahil makikita sa paggamit ng lalaki ng personal na espasyo kung gaano kanya nire-respeto. Hindi ito nakikita, pero lahat tayo ay may sariling personal space, parang bula sa paligid. Kapag may tumawid dito, nakakaramdam tayo ng pagkailang. Iba-ibang distansya ng tao at madalas nating malampasan iyon ng di namamalayan. Karaniwan, mas malaki ang personal space ng mga lalaki kaya mas mabilis silang makaramdam ng banta kapag nilalapitan. Mas madalas numalabag ang mga lalaki sa personal space ng mga babae para ipakita ang dominansya kahit mas maliit ang personal bubble ng mga babae. At madalas mo itong makikita sa paraan ng kanilang pagtayo. Ang postura ay isa sa mga pinakakaraniwang palatandaan ng personalidad ng isang tao. Ang mga babae ay karaniwang nagsisikap na sakupin ang pinakamaliit na espasyo hanggat maaari, kaya madalas silang nakatayong malapit ang mga braso sa katawan at magkadikit ang mga binti. Ang mga lalaki naman, kabaligtaran, mas maluwag silang nakatayo. Madalas, bukas ang postura nila at di ganong conscious sa espasyo, kaya kung dadaan ka sa makitid na pasilyo, malamang lalaki ang masasagi mo. Bahagi ito ng pagpapakitang dominante pero minsan dulot lang ng kakulangan ng kamalayan. Pinakamapansin ito sa tinatawag na manspreading. Naging tawag na ito sa paraan ng pag-upo ng mga lalaki na halos imposible nang may makaupo sa tabi nila. Madalas mo itong makikita sa mga subway o kahit sa eroplano kung saan limitado na nga ang espasyo. Madalas itong makita ng mga babae bilang dominansya. Pero sabi ng mga lalaki, hindi lang nila kayang ipitin ang binti gaya ng mga babae dahil sa kanilang ari. Karaniwan nakakrus ng binti ang mga babae habang ang mga lalaki ay nakabukaka para hindi madaganan ang ibaba. Dahil dito, kadalasan 55% ng espasyo sa dalawang upuan ay nasasakop ng mga lalaki, pero minsan, nasa mga kamay ang lahat. Ang kamay ay isa sa pinaka-expressive na bahagi ng katawan, pero dito rin halata ang pagkakaiba ng lalaki at babae.
Mas madalas ilagay ng mga babae ang kamay sa gilid para hindi makasagabal, habang ang mga lalaki naman ay mas gumagamit ng kilos ng kamay para idiin ang punto. Minsan, nakakatakot ito kapag may malapit ang ugnayan, pero madalas, banayad ang kilos ng kamay bilang pakikipag-usap. Bawat kilos ay may kwento. Ang posisyon ng palad ng lalaki ay pinakamabisang lie detector sa pag-uusap dahil ito ang malaking palatandaan ng intensyon. Kapag ang lalaki ay nagsasalita na nakataas ang palad, madalas ibig sabihin nito ay gusto niyang magpakita ng pagiging bukas at hindi nakakatakot. Makikita ito sa mga politiko na sanay gumamit ng bukas na galaw ng kamay para magmukhang palakaibigan. Mapapansin mo rin ito kapag ang sikat na tao ay umaakyat sa entablado o ipinapakilala ang bagong boss na gusto mag-iwan ng magandang impresyon. Pero kung hindi mo kita ang kanilang mga palad, mag-ingat ka. Halos walang mas malamang magpakita ng palatandaan sa body language kaysa pagsisinungaling. Kung may tinatago ang tao, kadalasan itinatago rin nilang palad. Senyales ng pagiging defensive at madaling magalit kapag hinamon. Kapag nangyari ito, mapapansin mong sumasara ang kanilang palad at nagiging kamaw. Senyales ito ng matinding stress na may kinalaman sa fight or flight reaction. At alam naman natin na kadalasan ang mga lalaki ay diretsong pumupunta sa pakikipaglaban. Pero may isa pang gamit ang mga kamay na maaari ring maging kasing linaw na palatandaan. Kapag may isang tao na humahawak sa kanilang muka, kadalasan itong palatandaan na may nangyayari sa kanilang isipan. Noong una, itinuturing itong malaking palatandaan na nagsisinungaling ang isang tao, kaya marami sa mga naniniwala sa teoryang ito ang agad na inaakusahan ng isang tao kapag madalas nilang hinahawakan ng kanilang muka. Ngayon, pinaniniwala ang hindi na ito palatandaan kundi isang ugnayan lang. Ang paghawak sa muka ay mas konektado sa stress at malalim na pag-iisip. Mas malamang itong gawin ng taong pilit pinananatili ang isang maingat na planadong kasinungalingan at kung hindi siya mapakali, isa pa yung palatandaan. Ang mga lalaki ay kadalasan seryoso at composed, na karaniwan ay may eye contact at focus. Kaya kung hindi ito ginagawa ng isang lalaki, isa pa itong palatandaan na may stress o pagkabagot na nangyayari. Ang paggalaw-galaw ay isa sa pinakamalaking palatandaan nito dahil ang pagkabalisa ay kadalasang nangangahulugang hindi mapakali ang katawan. Ilan sa mga karaniwang uri ng paggalaw-galaw ay ang pagtapik ng paa o pag-iba ng pwesto sa upuan at mas halatang mga kilos tulad ng pagkagat ng kuko o pagkamot sa muka na madalas lumalabas kapag mataas ang stress. Kung may biglang pagbabago, magbigay pansin. Ang pagtawid ng braso na kadalasang ginagawa ng mga lalaki ay malinaw na senyales ng pagkailang at pagiging defensive. Mas malamang na ilalagay ng mga babae ang kanilang mga kamay sa bewang na kabaligtaran na mas karaniwang pagyukong postura. Dahil mas madalas sumakop ng malaking espasyo ang mga lalaki, maaring ibig sabihin ng pagtawid ng kanilang mga braso na hindi nila gusto ang takbo ng usapan. Karaniwan, mong makikita ito sa mga litrato ng awkward na pagpupulong ng mga politiko at pinuno ng mundo. Ganyan ang reaksyon kapag hindi ka gusto ng isang lalaki. Pero ano naman ang nangyayari kapag gusto ka nila? Maraming naisulat tungkol sa kung paano malalaman kung may atraksyon ang isang lalaki pero nananatiling misteryoso pa rin ang mga lalaki sa ilang paraan. Karaniwan, mas hindi sila kasing ekspresibo kumpara sa mga babae sa salita man o sa kilos ng katawan. Dahil dito, maraming biro na parang magkaibang wika ang sinasalita ng mga lalaki at babae. Tulad ng karaniwang usapan, may mas bangayad na palatandaan para malaman kung nasa mapagmahal na mood ang isang lalaki at una rito ay makikita sa kanyang postura. Ipinapakita ng mga pag-aaral na mas malamang na tumayo ng tuwid ang ilang lalaki, itapak ng maayos ang kanilang mga paa at ituwid ang kanilang mga balikat kapag interesado sila sa isang babae. Hindi lang ito pampatangkad, kundi nakikita ng mga babae ang daritong kilos ng lalaki bilang mas fertile. Maaaring ito ay natirang ugali ng hayop na ang pagiging dominante ay mahalaga sa paglika ng magandang unang impresyon para maikayat ang isang babae na makipagkita. Hindi naman tayo ganong klase ng hayop, pero may mga senyas na likas at hindi kayang pekein kahit anong pilit. Karaniwan, likas at di agad, napapansin ng mga palatandahan ng atraksyon ng lalaki. Isa sa mga mahirap makita ay ang paglaki ng kanyang balintataw. Hindi mo agad mapapansin maliban kung tititigan mo siya, pero mapapansin mong mas madilim o malaki ang kanyang mga mata at lumalaki ang balintataw kapag nilalapitan mo siya. Ito ay physiological na tugon sa atraksyon na kaugnay ng matinding emosyon at totoong interes. Ang susunod ay maaaring nakakahiya. Kapag ang isang lalaki ay nakakaramdam ng pisikal na atraksyon, malamang na pagpapawisan ang kanyang mga palad. Bahagi ito ng senyales ng kaba dahil naapektuhan ng atraksyon ang kanyang emosyonal na estado. Nangyayari ito sa mga sitwasyong nakakakaba bilang pisikal na reaksyon sa stress.
Maaari itong magdulot ng positibong epekto, ngunit may kabaligtaran din. Ang pagpapawis ng mga palad ay maaring magpalala ng isang awkward na sitwasyon at madaling magdulot ng hindi magandang takbo ng usapan na maaring hindi na magpatuloy. May micro-expression na tumatagal lang ng isang segundo, pero halata, karaniwang senyales ng atraksyon ang pagtaas ng kilay. Madalas, senyales ito na may nakatuon ng pansin. Kapag may sinabi ang lecturer na interesante, sabay-sabay tataas ang kilay ng mga tao sa lecture hall. Pero minsan, ang kilay ay tumataas lang kapag may kaakit-akit na babaeng kaharap. Madalas, ito ay isang likas na reaksyon. Maaring hindi pa nga namamalayan ng lalaki na ginagawa niya ito. Karaniwan, ito ay nagpapahiwatig na siya ay interesado at gusto niyang malaman pa ang iba at maaring subukan niyang ituloy ang usapan. At minsan, ito ay tungkol sa mga bagay na hindi sinasabi ng mga lalaki. Madalas ipinagmamalaki ng mga lalaki ang kanilang kumpiyansa at pagiging malinaw. Karaniwan, mas kaunti silang magsalita kaysa sa mga babae pero tuwiran at direkta. Hindi ganoon kapag sila ay nagfa-flirt. Ayon sa pag-aaral noong 2020 mas, nahihirapan magsalita ang mga tao kapag naaakit sila sa isang tao at nagsisimula ito agad pag nakilala nila ang gusto nila. Ibig sabihin, mas madalas mautal o magkamali sa salita ang lalaki na pwedeng maging kaakit-akit pero pwede ring makasira ng usapan. Kung paanong napapautal ang isang lalaki dahil sa atraksyon, maaari rin itong magdulot ng ibang kakaibang kilos sa kanya. Napatunayan na talaga na kapag ang isang lalaki ay gustong magpa-impress sa isang tao, mas malamang nagayahin niya ang kilos o galaw ng taong yon. Ibig sabihin, maari silang umasta ng iba sa nakasanayan. Isa itong di namamalayang ugali na madalas nakatuon sa di-verbal na komunikasyon at kilos ng katawan. Pinakamalinaw ito kapag tinitingnan kung paano nila hawakan ng kanilang mga kamay, anong klase ng eye contact ang ginagawa nila o kahit kung paano sila umupo. Kaya kung ang isang lalaki ay lumalabag sa maraming karaniwang panuntunan ng body language ng mga lalaki, maaring dahil nakatuon ang atensyon nila sa ibang bagay. At ang isang palatandaan ay maaring pinakamahirap mapansin sa lahat. Ang sagot na maaring magsabi kung siya ay umiibig o planong tumakas. Gaano kadalas ka kumukurap sa isang araw? Malamang hindi mo ito iniisip pero lagi mo itong ginagawa. Ang karaniwang tao ay kumukurap ng 15 hanggang 20 beses kada minuto, na ibig sabihin ay libu-libong kurap ang ginagawa mo sa isang araw. Kadalasan itong otomatikong kilos, kaya't mas nagiging kakaiba kapag nagsimula itong mag-iba ng galaw. Isa sa unang palatandaan na gusto ng lalaki ang isang tao ay bihira siyang kumurap. Mas nakatutok sila ngayon, kaya mas binibigyang pansin ng kanilang katawan ang taong kinahuhumalingan nila. Mas kapansin-pansin ito kapag nakatutok sila sa taong gusto nila. Sinisikap nilang ma-absorb lahat ng nakikita at nakakonekta sa kausap. Kaya kung mapansin mo kung gaano sila kadalas kumurap, baka nagpapadala sila ng senyales sa'yo. Pero ano ang nangyayari kapag nagsimula silang kumurap ng mas madalas? Sa totoo lang, kadalasan hindi ito magandang senyales. Ang madalas na pagkukurap ay isa sa mga pinakakilalang palatandaan ng dagdag na stress. Kung hindi sila komportable sa pag-uusap, maaring magdulot ito ng mas madalas na pagkukurap. Lalo na itong malamang kung nagsisinungaling sila o nagpapanggap na mas interesado kaysa sa totoong nararamdaman nila. Pero ang pagkukurap ay nangyayari ng napakabilis, mga 1/10 bahagi ng 1 segundo bawat beses, kaya mahirap itong mapansin kahit nakatutok ka sa mukha ng isang tao. Ang galaw na ito ay sadyang ginawa para halos hindi makita. Paano mo malalaman kung nagsisinungaling ang isang lalaki? Ang lumang paniniwala na ang paghawak sa mukha ay senyales ng pagsisinungaling ay halos napatunayang hindi totoo. Pero may ilang pa ring ibang senyales na maaring magpahalata na nagsisinungaling siya. Isa sa mga ito na medyo kakaiba ay ang paghawak sa ilong. Isa pang senyales na kadalasang nangyayari lang sa mga lalaki ay ang paghila sa kanilang kwelyo. Ang dalawang ugaling ito ay kadalasang kaugnay ng kaba na maaaring dulot ng pagsisinungaling. Ang ilang kilos ay napapakita ng kaba o stress, habang ang iba ay banayad at layuning magpa-impress o makaakit. Isa sa mga pinakakaraniwang kilos ng katawan ng mga lalaki kapag nanliligaw ay ang pagpapakita o pagpapaflex ng kanilang mga kalamnan. Hindi ibig sabihin nito na bigla silang magpo-flex ng kanilang mga biceps na parang profesional na wrestler, pero may mga banayad na paraan na naipapakita sa kanilang tindig para ipakita na sila ay may laman at lakas. Kasama rito ang pagtuwid ng likod para maipakita ang mga kalamnan sa dibdib, pag-impis ng tiyan para maitago ang taba sa tiyan, at pagpapatigas ng mga kalamnan sa braso para maipakita ang lakas. Pwede itong gawin ng kaswal at hindi halata. Ang pag-flex ng kalamnan ay nagpapakita ng lakas. Pero paano ang mas banayad na paraan ng mga lalaki para magpa-impress? Mahalaga ang pag-aayos ng sarili sa kalikasan dahil nagpapakita ito ng kakayahan ng hayop na alagaan ang sarili nito at mapahusay ang likas nitong atraksyon. Ang tao, tutuusin, ay mga hayop lang na marunong magsalita at nagsusuot ng damit, kaya di nakakapagtaka kung palihim mag-ayos ang lalaki para magpa-impress sa babae.
Kasama dito ang pag-aayos ng damit, pagtingin sa salamin, o pagsasayos ng buhok. Sinyales sa mga babae na hindi lang kaakit-akit ang lalaki, kundi pinapahalagahan niya ang itsura niya. Kung kulang pa yan, pwede ka ring magpalago ng balbas. Tingnan mo kung anong nagpapakakit sa'yo sa paningin ng mga babae ayon sa siyensya o i-click ang video na ito.